Ngayon, matututo ka rito. Kakain ka pa ng maraming bigas para maintindihan mo yan. Okay, tanong lang, Brother Soriano. Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kautsan. Hindi po ba? Narinig niyo? Hindi. Meron. Sa kautsan ni Moises. Okay. Eh kung may mabasa ko na, Brother Soriano, na maaari ka pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aariin kang ganap. Di mali ho kayo sa iyong pag-aunawa. Sabi niyo kasi, walang aariin ganap. Hindi ako mali. Wala naman akong sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, ano? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niya, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap sa kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, aba, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi, ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano ka nga aariing ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo, hindi sa kautusan ni Moises. Kapagkat yung kautusan ni Moises kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sagot ko sa'yo. Kung may mabasa kung may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ko na sa panahon ni Moises na bautismohan sila, sama ka to, may bautismo, brother. Iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Corinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa'yo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa'yo, si Zacarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. Yun nga ang sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo Yun ang sagot ko. Okay, another question. Mayroon ba tayong mamabasa, Brother Soriano, sa Bagong Tipan, na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko. Sa pamamagitan niya, ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O hindi ka nasakop ng kautusan ni Moises ngayon. Kaya hindi na yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi naman mahirap intindihin yan Nilalabo mo na lang Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo Nakasulat,
hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pag matigas ang ulo mo, sumunod ka pa sa utos ni Moises kung gusto mo. Pero hindi ka aariing ganap. You will not be justified. Yun ang sabi sa Biblia. Nasa bagong tipan yan, nasa Gawa 13:39. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong, Brother Soriano. Ang tanong ko dito sa Hebreo 10:28, ang sabi rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Brother Soriano, tama ba itong pagkasulat to? Mali. Ama yan, nung panahon ni Moises, pag hindi ka nangili ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. Pag nangalon niya ka, nung panahon ni Moises, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moises? O yung bang mga Hudyo, sumunod ba sa kautusan ni Moises nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod eh. Bakit? Si Tito nga hindi nagpatuli eh. Binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Moises eh. Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautusan ni Moises. Ganun yon, kapatid. Ang tanong ko po, Brother Soriano, malinaw. Nakasulat din po ito sa bagong tipan, Hebreo 10:28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa? Totoo ba ito o mali? Totoo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Noong panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko, malinaw. Malinaw naman ang sagot ko Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, Englishin ko. Saan sabi sa English, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tingnan mo, died. Bakit? Pasado na yan, tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun eh. Pero sa bagong tipaan, kasi hindi na umiiral ang kautusan ni Moises, nang si Tito ay hindi patuli, hindi siya pinatay. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, Brother Soriano, another question. Ako magpapasala naman akong talata rito Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalita, binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na naman po mag-analyze. Ito, magbabasa huli ako. Ang sabi mo sa pagbabago. Dito sa unang Juan 2, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Soriano? Tama yan, kapatid. Tama yan. Ang dating utos na inyong narinig. Kanino narinig? Sa mga apostol. Hindi kay Moises. Mali na naman ang pupuntahan mong interpretasyon dyan. Babasahin ko yung Mateo. Tingnan mo Sabi ron, sa 5:21, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Ang sino man pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi Datapwat. Yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila. Yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. 1:1. Nakalimutan mo na kasi yung 1:1 Basahin natin. Yung buhat sa kanila, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay.
ang buhay